Hello, hello. Hello po, people of God, no. Ako nga po pala si G-Bay, no. Under po ng pinakapogi at macho, no, na si Dai. At nais ko lang po i-share yung kabutihan ng Diyos sa aking buhay, no. Before ako mapunta sa simbahang ito, no, ay galing po ako ng isolation, no. Hindi po dahil sa may virus ako, dahil po that time I was so sad, no, and broken, no. Nasa loob lang po ako ng bahay for 6 months and thinking sa sarili ko, no, as a failure. Napakababa po ng tingin ko sa sarili ko. Sabayan pa ng pressure, no, about sa future, no, at nagde-decline na rin po sa financial, no. Pero tinuloy ko pa rin po yung paghahanap sa isang bagay na alam ko o akala ko tama, no. Hanggang sa mapagod at sumuko. Hinanap ko yung comfort sa tao, no, or sa bagay like online games, no. Kasi feeling ko wala na akong magawa. Yung plano ko sa buhay ko, no, palabo ng palabo. Even yung karelasyon ko po ay hindi ko na na-maintain, no, at iniwan po ako, no. At tinry ko po ayusin yung mga bagay-bagay, no. Tinry ko po ayusin lahat pero patuloy lang po akong nalunod hanggang sa nawala po yung interest ko sa lahat ng bagay, no. Pati yung interest kong mabuhay, no. Nandun na lang po ako sa bahay, no, nakailata, sabayan pa ng di makatulog, no. Kung makatulog man, siguro 2 hours lang, no. Ganun po pala feeling ng ma-depress, no. Daming tumatakbo sa isip, no, at walang pagkataon na may share sa tao kasi that time mag-isa lang po talaga ako sa bahay, no. Malayo sa pamilya, malayo sa kaibigan, no, malayo sa ka-churchmate, pero that time tinanggap ko na lang sa sarili ko na hanggang doon na lang ako. Pero nakita ko po yung My Day po ni Dai Rich, no, sa hanggang sa parang doon ko po naisipan na matinduli ng church. At doon nga po, sumama po ako ng cell group, naging consistent, pero nandun pa rin yung confusion at saka yung brokenness po sa heart ko. Not until dumating yung araw ng encounter, no. At iniyak ko po ang lahat sa Panginoon at hindi niya po ako binigo, no. Para akong nabunutan ng malaking tinik na matagal nakabaon sa dibdib, no. At naramdaman ko po yung pagpapagaling ng Lord sa puso ko. Hindi man po nawala yung mga problema, may nakita po akong bagay na much better, no. At yun po yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Once po pala na naging connected po kayo sa Lord, no, hindi na po kayo iiwan ng Lord. Talagang gagawa po siya ng kapamamaraanan, no. Talagang maibalik kayo sa Kanya. Ibabalik po kayo sa kung ano talaga yung purpose ng Lord sa buhay nyo. Maybe right now, nasa season po tayo ng wilderness o napipilman natin yung kabigatan sa ating buhay, no. Mga pagsubok, brokenness, no. Let me remind you, kapatid, He is a good Father. Hindi ka niya iiwan. Hindi natin kailangan maging perfecto.
para makalapit sa Kanya. No? Ang kailangan lang natin, no, magpakumbaba at magtiwala sa magagawa niya sa atin. No? Sabi nga po sa Psalms 34, verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit." No, mas malapit ang Diyos sa mga taong nasasaktan. Kaya po, iniimbitahan ko rin po kayo sa darating na susunod na encounter, no, sa April. At yun lamang po. Sa Diyos po ang kapurihan. Ayun, hello po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Steve Gonzales from Visionaries Tribe. At ang leader ko po isang poging-poging si Kuya Dyrich. Ayan. So, nandito nga po ako ngayon para mag-testimony sa kabutihan ng Lord. So, para sa akin naman po, ang kwentong LFP ko, napaka-mixed emotion po niya. Sobrang dami pong nangyari sa akin. Napaka-meaningful po ng buhay ko before, during, and after Life Plus po. So ito na nga po yung kwento ko, no. Una, nag-chat sa akin si Kuya Dyrich na kung sasama ba daw po ako ng encounter. Without further ado po, napao na lang ako kahit wala po akong pera. Pero bago po yun, dun muna tayo sa exciting part ko na kwento. Dun muna po tayo sa bago po mangyari yung encounter. Alam ko naman guys na ayaw natin balikan yung mga masakit nating nakaraan, di ba po? Sino ba naman po dito yung gusto na balikan yung masasakit na nakaraan? Yun nga po, before the day of LF encounter, marami pong struggles akong pinagdadaanan. Nandyan po yung yung schooling ko, yung thesis, narrative report ko, relationship, tas yung sa family, tas sa financial problem po. Talagang na-encounter ko po yung ganong problema bago po ako mag-proceed sa encounter. Pero may plano po yung Lord kung bakit ko na-encounter lahat ng yon. Parang yung plano niya po is ma-experience ko lahat yon, which is may encounter ko po pala si Lord sa buhay ko. So all of these things po pala nang nangyari few days ago na mga problema na pinagdadaanan ko, nagkaka-anxiety, stress, even though depression, na din nadadaanan ko na rin po siya kasi hindi na rin po ako makatulog, ganyan. May reason pala yon. May reflection po pala na mangyayari at papamulat sa akin yung Lord. And thank you po ako thank you po ako sa Lord kasi ginamit po nila si Kuya Day, sila pastor and pastora, mga leaders po, para mag-undergo po ako sa Life Plus. Kasi sabi nga po, kahit wala po akong pera, si Lord naman po yung mag-provide financially. So yun po, nandyan yung nahil, yung after po ng Life Plus, nandyan po yung nahil yung yung heart ko, yung isip ko, nagkaroon po ako ng peace of mind, nagkaroon po ako ng identity sa sarili ko, mas naging makabuluhan po yung mga bagay sa akin, lalo na pagdating sa Lord. Di na rin po ako natatakot na lumaban dahil alam ko po na may Holy Spirit sa tabi ko. Nagkaroon po ako ng desire sa puso ko na magpatuloy at kilalanin pa siya. Tapos nung day 2 naman po, di rin dapat ako makapunta kasi nahihiya na nga po kay Kuya Dyrich kasi wala nga po akong pera nun. And pero tinapik pa ako ng Lord na sabi niya, may papamulat ako sa iyo, ganyan. Tapos yung topic po nun is about sa love. Yung preaching po ni Kuya Chi po, na Seasons of Love, ganyan po. So napaka-satisfying po na nakapunta ako nun. Kaya sa mga kapatid natin dyan na nawawalan po ng tiwala sa Lord, don't lose your hope na kahit anong unos o storm sa buhay po natin na dumating, patuloy po tayo magtiwala sa Lord. Sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Kasama daw po natin si Lord. Kaya magtiwala tayo na everything na nangyari sa life natin, may purpose yon. At nasa atin na lang yon kung kikilalanin natin siya na carpenter ng buhay natin. Pero nakaka-wondering lang guys, no, na sa dami ng taong pipiliin, bakit ako pa? Ako pa na makasalanan. I know na we're all sinners naman po, di ba? Sino naman pong, lahat naman po tayo sinners. Ako nga po nandito ngayon nabubuhay sa kasalanan. Pero tinawag pa rin po ako ng Lord. Alam po yan ng mga kababata ko, si Kuya Dyrich, si Genesis, si Pospos. Yan, alam po nila kung gaano po ako kapasaway. Pero ako pa rin po yung tinawag niya. Kaya ikaw,
kaya po ikaw, may rason kung bakit ka nandito. And I encourage you na magpatuloy lang sa daan ng Lord at mag-undergo ka rin sa life class. Kasi ibang experience po na may encounter si Lord sa buhay natin. Yun lamang po and thank you po. God bless. Good afternoon po. Ako po si John Wesley po. Mula po sa Visionaries Tribe. Noong una ko pong narinig yung encounter po is ano po. Kinamusta po ako ni Kuya kung kamusta na daw po ako at kung makakasama na po na daw po ako. Pero nagdadalawang isip po ako kasi nahihiya na ako kasi medyo naglaylo ako kay Lord noon. Pero pinuntat po talaga ako ni Lord sa encounter para mabago po talaga ang buhay ko. Tapos nung nagdesisyon na po akong sumama sa encounter noon. Medyo nagalangan po ako kasi wala akong pera noon eh. Tapos, pero nanalig po talaga ako na makakasama ako. Dahil nga sa naririnig ko na sobrang saya daw doon at mababago daw yung buhay ko doon sobra. Tapos gabi nung bago mag-encounter, may nagbigay po sa akin ng pera. At yun po, nung encounter po, nung day po na yon, napagbayad po ako kay Kuya Day. Praise the Lord po. God will provide po talaga. Nung nasa encounter na po ako, sobrang dami ko po natutunan. Yung mga bad habits ko po na ginagawa ko, isinama ko na po sa cross ng Kalbaryo po. Tinanggal ko na po ito sa aking sarili, tinalikuran ko na po ito. At hindi na rin po ako natatakot na bigyan ako ni Lord na kahit anong pagsubok na harapin kasi ginagawa yun ni Lord para mag-grow ako base sa kagustuhan niya. Sa tulong ni Lord at ni Pastor at ng pogi kong leader, nalataliguran ko na mga kinakatakutan ko sa buhay, pati na rin po ang mga bad habits ko. Kaya sa mga hindi pa nakipag-encounter dyan, ako na nagsasabi sa inyo, mag-encounter na kayo kasi dahil sobrang mababago na ito ang buhay nyo. Ayun lang po. Good afternoon po, no. Ako nga po pala si Christianer Punyente, no. From Visionary Tribe na. Yung leader ko po si Kuya Dairich, no. Nang una ko pong narinig tungkol sa encounter, no. Sabi po nila dito ay masaya dito, mabubusog ako dito at hindi ka lang mabubusog dito sa pagkain, no. Mabubusog ka rin spiritually, no. Ito na nga po pala yung second encounter ko kay Lord. Na iba pa rin talaga, no. Iba pa rin yung experience na binigay nito sa akin, no. In past few months po kasi, no, naging lukewarm po talaga ako, no. Parang kabuti po, lulubog, lilitaw sa church na wala po talaga yung vision sa akin dahil sa mga kasalanan ko po na nagawa, dahil sa tingin ko po na hindi po karapat-rapat na paglingkuran si Lord dahil po sa mga kasalanan ko na nagawa. Na yun, na dahil po sa kasalanan yun, naging lukewarm po ako, ganun na. Nung naging lukewarm po ulit, wala. No, sa tulong po ni Lord at nila pastor, no, at na aking poging si leader na si Kuya Dairich na ako po ay nakipag-encounter uli at lalo pong tumatag yung pananampalataya ko kay Lord at nabawasan po yung mga kasalanan ko na ginagawa sa mundong ito. At nalaman ko rin po nalaman ko po kung ano ba talaga yung purpose ko sa mundo, kung bakit po ako nabubuhay. Yung iba po dyan, hinihikayat ko po kayo na pumasok po kayo ng life class at makapag-encounter para po mabago po yung buhay nyo at may tama po yung pagkakamali. Yun lang po. Ako pala po si Rain Justin Caparas from Visionaries Tribe and leader ko po si Kuya Ruru. Woo! And ito na po. Nung una ko pong marinig yung life class encounter, naging curious po ako kasi sabi nila magbabago daw yung buhay ko doon. And tinatanong ko rin po yung mga ka-tribe ko yan, sila Sean.
tinatanong ko sila kung ano po ba meron doon sa encounter. Then ang lagi nilang sinasabi, ano na lang daw, surprise na lang daw, surprise. Then, edi wala po akong idea nun. Tapos, napapaisip na lang din po kung magbabago ba talaga yung buhay ko dito. Pero, still, praise God po kasi naka-attend pa rin ako ng encounter. Sa unang araw pa lang po ng encounter, ramdam ko na agad yung presence ni Lord. Sa worship po, sa mga salitang binababa ng mga speaker, ang gana po agad sa pakiramdam. Ang hindi ko pa malilimutan ay ang sandaling tinanggap namin yung Holy Spirit. Dati, naririnig ko lang yung tungkol doon, pero nung naranasan ko na mismo sa encounter, nakaramdam po agad ako ng sobrang kagaanan. And that time, doon ko po simulang na-realize na hindi na ako to, bago na ako. Pagkatapos po ng encounter, mga on fire po kami lahat, and alam po namin na hindi na kami katulad ng dati. May mga nangyayaring pagbabago sa loob ko po na kahit sa sarili ko, hindi ko ma-explain. Gumaling po yung puso ko, napatawad ko yung mga hindi ko akalaing mapatawad ko at yun ay ang sarili ko. Lumalim din yung relasyon ko kay Lord. And overall po, ang Lifeless Encounter ay hindi lamang event sa church. It's all about a new beginning. Araw na tunay kong nakilala si Jesus, hindi lang bilang Diyos, kundi bilang aking tagapagligtas, aking manggagamot at aking pinakamatalik na kaibigan. Kaya sa mga hindi pa po nakaka-experience ng encounter, ito na po yung sa inyo para sumubok. Yun lang po. Panginoon, doon sa mga testimonies, mga kapatid natin, sa kabutihan ng Lord, no? Yan, magandang araw po sa lahat. At grabe, no, yung ginagawa po ng Panginoon doon sa ating pong encounter. And truly po, if you will acknowledge Jesus as your King, your Lord and Savior, truly po makikita po natin yung pagbabago. Yung testimony po nila, hinanap po nila sa maraming lugar, hinanap sa relationship, hinanap po nila sa pera, at hinanap nila sa mga bagay sa mundo, sa bisyo. Pero hindi po nila nakita ron. But salamat po sa Panginoon because when they had an encounter with the Lord, yung panahon na wala pang ang pera, no? Yung ubus na talaga. Yung iniwan ka na sa lahat. Di ba? Sabi ni Jibay, iniwan. Oh, di ba? Pero alam niyo po, doon niya natagpuan na meron palang higit na mas nagmamahal sa kanya. Nakita niya yung value niya sa paningin ng ating Panginoon. Right? So, doon po natin makita, tunay, na pag ang Panginoon pala talaga yung naging una sa ating buhay, there is something more greater or far more kung ano yung ating inaasahan. At sa oras po nito, if you'll allow me, no, bago tayo magtuloy, can we have yung ating pong declaration? Okay, pero bago yun, no, paalala ko lang po, ayan, yung ating schedule po pala. Okay, yung ating pong schedule, at meron ba tayong schedule, no, bago po natin puntahan. Schedule po natin, parating pong life class party. Okay, meron ba tayo? Okay, life class party natin, yung wave mark natin kasi nakaraan is Matthew, ngayon po ay Mark, sunod ay Luke, okay? So, yung batch 8 po, wave mark is March 9, yung live class party. Kaya if you are willing na po, na Pastor, grabe gusto ko ma-experience nila, connect ka dun sa nag-invite sa'yo, and you need to be joined in a cell group. So, yun lang naman po yung requirement natin. Kailangan connected ka sa cell group. Okay, tapos, tanungin mo si ate, kuya, na cell leader mo, ano yung mga dapat mong daanan, so that you can be ready and prepared para dun sa ating encounter. Kasi yung ating encounter is April 18 to 19. Wow! At ano po yan, huwag kayong mag-alala. Holy Week po yan. Holy Week po yan, 18 and 19. Madali po magpaalam sa trabaho niya kasi wala pong pasok. Amen! No, wala daw po sa atin. No? But 18 to 19 po, ito po ay
holiday po yan sa atin sa Pilipinas. Kaya kung school po, sarado dyan. Okay? Pati trabaho po, wala po tayo. Kasi that would be Friday and Saturday. No, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. So, wala pong pasok yan. Okay? So, yun po. So, just be ready. Okay? Team din, ready natin yung mga people that we are anticipating na dalhin po rito. And if you are encouraged po sa testimony nila, you can join po. Okay? Ang requirement lang, you need to be joined in a cell group. Okay? Kasi you need the community so that after encounter din, ang ganda ng testimony po ng mga kapatid, hopeless na, but when they are connected doon sa community nila, doon sa cell group nila, no, na-experience po nila yung presence ng Panginoon there. No, yung tulungan po, praying for each other, helping each other out, kahit pambayad sa encounter. Tama ba? No, okay? So, yung iba nilibre. Sino rito nilibre sa encounter? Gabi, nilibre, okay? Sa susunod, ikaw naman manlilibre. Okay ba yun? Okay, bawi ka na lang. Okay? So, yun po. No? And, sige po, let's have this declaration because, again, we will be engaging with the Word of God. And if you are ready, grab hold of your Bible or your Bible app. Buksan po natin. At tayo po ay sama-sama i-declare po natin to. Ready? Okay, on the count of 3. 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Father God, we come before you, Lord. At sabi ng mga testimony kanina, kailangan lang magpakumbaba kami. At Lord, ang daming nawala dahil nakita rin namin, hindi kayo yung una sa buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, allow me, Panginoon, to preach your word with power, with boldness, na hindi po ako rin yung makita, kundi kayo, Panginoon. Gamitin nyo lang po akong instrumento. And I pray, God, that you open the hearts of your people so that we will be able to see yung mga bagay that will really glorify you sa aming pong buhay. And Lord, grant your people ng puso na magmistulang matabang lupa dahil only yung matabang lupa yung mamumunga. And I pray hindi lang 30, hindi lang 60, kundi Lord, 100 ibayo and even more na pagpapala yung maranasan ng bawat isa. Just like the testimonies ng mga nag-encounter, we believe, God, even tong time na to, this can be an encounter for us. Gamitin niyo po kami, Panginoon, gamitin niyo po ako, yung bawat isa po sa amin to be your blessing sa nation na to. Holy Spirit, be with us, bless your people with knowledge, understanding, and wisdom. This I pray and claim in Jesus' name. And agasi po say, Amen and Amen. Okay? Meron po akong unang tanong bago tayo magtuloy. Napakadali po ng tanong ko. Kung ikaw po ay Kristiyano, sino ang dapat na number 1 sa buhay mo? Starts with letter G and ends with letter D and it sounds like Bud. Sino? Si God. Kung ikaw ay Christian, sino dapat ang una sa buhay mo? Si God. Okay. Kaya lang nakakalungkot po, marami po kiniklaim na si Lord ang una sa kanilang buhay, pero doon sa kanila pong galaw ay hindi. No, kung titignan niyo po, kung ating titignan dito, parang ito po ay buhay natin. Itong mga upuan na to ay series ng buhay natin. Ito pong chair number 1. Ito po ang unang priority. Ito pong pangalawa, of course second, third, fourth, at marami pang susunod pa. Okay. At kung yung una, yan yung top priority mo, sino po dapat nandito? Sino po? Dapat po ay si God. Tama ba? Okay. At kung si God yung nandyan, sino naman yung dapat nandito sa second? Sino? Pwede pong family. Tama ba? No, family. And susunod, maaring yung iyong career. Tama. At syempre, kung kumikita ka na, syempre, meron ka mga bibilin dahil may pera ka na. Tama. Tapos sunod,
Dahil meron ka ng kinikita, medyo nakakapagod din minsan magtrabaho lang at gumastos. At kailangan minsan magpahinga. May mga hobbies din. Okay. At kung titignan natin, no, dapat, una, sino? Kung ikaw ay Kristiyano, sino una? Ang Diyos. Tama. Kung una yung Diyos, sino susunod? Pamilya. Tama? Kaya lang hindi na po ako lalayo. Hindi po, kung totoo lang po, hindi po ganito nangyayari. No, ang nangyayari po, ito totoo. Una, ang career. Tapos may konting oras siya sa kanyang pamilya. Pwede pa siya mag-sermon sa anak niya kasi pagod na siya sa trabaho. So, sermon na siya. Tapos, misis niya, konting oras na lang sila para magkwento. O, sana nga kung nakakapagkwentuhan pa sila, sana may quality time pa. Dahil pagod na siya sa trabaho, no, meron siyang pamilya, at susunod, syempre, trabaho, may pera siya, meron siyang mga bills na kailangan niyang bayaran. At dami ng bills na kailangan niyang bayaran, minsan parang nakakapuno. No? At meron na siyang mga hobbies na ito na yung magpapagaang ng kanyang sitwasyon kasi nakakapuno. So, I need to unwind. Kaya lang, saan na siya? Ang Diyos. Lord, dito na lang. Sadly, this is what's happening sa panahon natin ngayon. Marami nagsasabi na Diyos ang una sa buhay niya, pero in reality, sa kilos at gawa, hindi. Mas nauna yung trabaho, pamilya, finances, ang pera, bago ang hobbies, at minsan naniniglect na ang Diyos. Yung hobbies, ano yan? Yan yung mga ML. Alam niyo ML? Yung maling libangan. Ha? Yung mga MU. Alam niyo yung MU? Mga maling ugnayan. Na minsan nilalaban pa natin yan, no? Tapos yung iba, ano? Yung mga MP. Alam niyo MP? Hindi emperador, kundi mga maling plano. Bakit naging mali? Kasi hindi kasi ang Diyos ang nauna. At nakita natin, nakalimutan na ang Panginoon. Title ng series natin ngayon is Heart Check. Heart Check. At yung title natin ngayon is A Faith, Get God is the second. Sana nga second, no? Pero with this illustration, na ito'y nag-illustrate ng buhay natin, parang hindi. And last time we talk about Christianish, pag sinabing Christianish, ito yung sinasabi niyang Christian siya, ina-identify niya yung sarili niya kay Kristo, pero hindi si Kristo ang nakikita sa buhay niya. Alam natin, Christianish, half-hearted yan. Okay, pero tignan nyo, ano yung faith na si God yung second? When we say that yung faith, we put God second, no, I'd like to quote this, no, reflects a divided heart where God is first in your words, but not in your life. At alam nyo po, tawag ng Bible dyan is idolatry. Anything na inilagay natin above God, yan ay Diyos-Diyosan. It's idolatry. Hindi lang po siya yung gintong statua na sinasamba, kundi yung bagay na tinaas natin higit sa Diyos. At ito po yung unang commandment ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano yung unang commandment ng Diyos? Sabi po in Exodus chapter 20 verse 3, sabi, shall have no other gods before me. You shall have no other gods. Wala ka ng ibang dapat Diyos liban sa akin. That's the first
and greatest commandment. At tignan natin, no, sa New Testament, ano po yung sabi po doon sa John, sa 1 John, sabi, Dear children, keep yourselves from idols. Yung meron tayong itinaas, higit sa Diyos. At minsan nga naisip natin yung idols ba, ano ba yan? Golden statue ba yan? Hindi po yung golden statue. When we say idolatry, and let's define this, it is not just bowing to golden statues. It's putting anything before God. Anything above God. Ano mang bagay yan? Tao. Sitwasyon, relationship, that we put above God. Bakit napaka-demanding ng Diyos? Mali sabihin nyo, bakit napaka-demanding ng Diyos? Bakit gusto niya siya yung mauna sa buhay natin? Yung po talaga gusto ng Panginoon. Bakit ang tindi nung demand ng Diyos na gusto niya talaga siya yung mauna? Bakit? You know what? God is a jealous God. God is a jealous God. Mapanibuguhin ng Diyos. Sino rito gusto mo yung asawa mo may kahati ka? Malamang wala. Gusto mo, sa'yo lang siya. Bakit? Kasi mahal mo siya eh. Nagkakaintindihan kayo. Ganon din ang Diyos. Ayaw niya nang may kahati siya. Bakit? Hindi ito yung bagay na parang negative sa atin. Kasi minsan pag naisip natin ganito, hindi ito po yung klase ng jealousy katulad ng tao na yung gusto mo lang kasi talagang siya sa'yo. Madamot na pag-ibig yon. Yung aking ka lang, yung mga tropa mo, hindi. Di ba? Hindi gano'n, no? Kundi yung love niya kasi gusto niya, siya lang yung mauna sa buhay natin at yung kalooban niya yung masunod kasi meron siyang gustong ibigay sa atin. And let's look up, ano yung mga verses that tell that God is jealous? Sabi po na Exodus 34 verse 14, sabi, Do not worship any other God, for the Lord, whose name is, His name is? Jealous is a jealous God. Mapanibughuin siya. Seloso ang ating Panginoon. Next, sabi po ng Exodus 20 verse 5, You shall not bow down to idols or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Mapanibuguin ating Panginoon. Isa pa pong verse, sabi po ng Deuteronomy, sabi, For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. These 3 verses, pinapakita po sa atin na ang Panginoon mapanibuguin. Ayaw niya po na may kahati. Bakit? Minsan isip natin, negative naman si Lord. Di ba parang tayo kasi pag masyado namang seloso tong asawa ko. Di ba parang lumiliit na yung mundo ko sa sobrang selos niya. Hindi ganun ang Panginoon. May free will nga po tayo. Tayo pa nagdi-decide. Amen? Pero alam niyo po, bakit niya talaga gustong siya yung mauna? Bakit gusto niya po na tayo ay talagang itatag natin ito sa Kanya? Kasi tignan niyo po, pag yung word po na jealous kasi rito na ginamit dito, ang origin niya po, dun sa Hebrew, yung word po na kona. When we say kona, yung root word niya po sa Hebrew, okay, kona, single N, yung original po. Pero yung binanggit dito na in-identify sa Panginoon, dito sa verses na to, is double N. At sa Hebrew po, pag nagdagdag sila ng isa pang letra, okay, ano po nangyayari? Nagiging extreme ito. It is incorporated sa isang someone who is unlimited, supreme. Ibig sabihin, nung nilagyan po ito ng double na N, ang incorporate na sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Hindi ito katulad ng selos ng tao. Hindi yung jealousy ng tao, but yung jealousy ng Diyos. Na ang ibig sabihin, God's righteous, consuming, covenant-keeping, na gusto niya yung mangyari yung pangako niya sa atin, jealousy that relentlessly pursues and protects His relationship with His people. Kaya pala yung mga nag-testify kanina, yung mga nag-encounter na nakaranas sila ng depression, nakaranas sila ng kalungkutan, ng anxiety, na akala nila yung relationship, akala nila yung pera, akala nila yung trabaho, yun ang solusyon. Pero alam niyo po, nung na-encounter nila yung Panginoon sa panahong walang-wala na sila,
Na parang yung tipo na gusto na nilang mawala sa mundo. But that's the time that they encountered the Lord. Everything changed in their lives. Why? Because nandoon pala yung Panginoon, doon mo mamimit siya pag walang-wala ka na dahil doon mo siya itataas na siya na lang, sapat na. Kaya po there's power pag siya pala yung nauuna natin sa ating buhay. At pag hindi siya, meron pong pain. Kaya po tingnan nyo, yung word dito na jealousy, kana, double N, this ina-ascribe po ito sa ating Panginoon. Na siya po, hindi po ito human jealousy, na yung jealousy natin kasi flawed mali. No, may sablay. Pero yung jealousy ng Panginoon, ito ay rooted dun sa covenant love niya para sa atin. And sabi po ng 2 Corinthians 11:2, paano po dinidescribe? Sabi, I'm jealous for you with a godly jealousy. Meron palang godly jealousy. Meron palang godly na selos. Bakit? Kasi ang purpose ng Lord, abutin tayo. Ang purpose ng Lord, mahalin tayo. No, hindi to katulad nung jealousy ng tao na parang petty jealousy. No, yung kay Lord ay pure, passionate, protective. Bakit po siya jealous? Kasi mahal ka ng Diyos. Hindi ata naintindihan ng katabi mo. Bakit siya jealous? Kasi mahal ka ng Diyos. Amen. No, kaya siya jealous kasi mahal ka ng Diyos. Kasi pag kami nilagay kang higit sa Kanya, magkakaroon tayo ng problema sa buhay. At patotoo ng mga kapatid kanina, kaya tayo nagkakaroon ng mga constant tension sa buhay, we feel overwhelmed, we feel anxious, we feel depressed. Bakit? Meron tayong nilagay higit sa Diyos sa buhay natin. Nakakaranas po tayo na we feel lack. Bakit? Nadidisconnect tayo sa Panginoon Dahil nilagay natin yung mga bagay higit sa Diyos. Maaring may pera tayo, gumagastos tayo just to satisfy yung craving natin, pero pagdating sa dulo pa rin, meron pa rin hungkag o void inside of us. Meron pa rin emptiness. Meron pa rin kulang. Nabili ko na lahat, puntahan ko na lahat, nagawa ko na lahat. Lahat na ng relationship. Lahat na ng gusto ko, nadagdag ko sa buhay ko, kulang pa rin. Why? Because you are putting things above God. Bakit malungkot pa rin ako? Bakit mabigat pa rin? And yung testimony ng mga kapatid, it's a very good example, an illustration, that yung panahon na walang-wala na tayo, at ang Diyos na lang, ang tangi nating kinakapitan, doon natin makikita, sabi ng kapatid, sabi ni Jibay, doon po ako nabunutan ng tinik na ang tagal-tagal na nandun after my encounter with the Lord. Amen? Bakit sa encounter po na itatatag si Jesus na ating Panginoon, na ating Hari, na ating tagapagligtas, nalalagay natin yung priority natin sa Kanya. And true enough, pag inuna yung Panginoon, kailanman hindi Kanya ihuli. And we know that if we will seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto us. Amen? That's sabi nga ng Panginoon, no, utos ni Jesus Christ, ibigin ninyo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Dahil yan ang una. That is the first and greatest commandment. But the problem is idolatry. Nilagay natin ang bagay higit sa Diyos. At maaaring ngayon, sabi mo, Pastor, wait lang, Pastor. Ang enjoy naman ako dito, Pastor, at maganda to, Pastor. Bakit? Pastor, hindi mo ba alam, Pastor? Napoprovide ko lahat ng needs ng pamilya ko. Dahil dito sa trabaho ko, pinupukusan ko. At doon naman, nalulugod naman ng Diyos doon kasi napoprovide ko yung needs ng pamilya ko, napapag-aral ko yung anak ko. Wala po, hindi po masama yun. Hindi ko sinabi, huwag kayo magtrabaho. But the question is, sino talaga yung una sa buhay mo? Sino talaga yung priority mo?
No, sino talaga yung dahilan? Bakit ka gumigising bawat araw? Pastor, hindi ba alam hindi mo ba alam, Pastor, tong pag-gym ko, Pastor, na gumaganda yung katawan ko. Di ba? Wala nang po masama ron. Yung pagkain ko ng tao, wala pong masama doon. Oh, gumaganda yung katawan ko, gumaganda yung... Wala pong masama doon sa pagbabasketball mo, walang masama doon. Pero baka mamaya, sino ba talaga yung una sa buhay mo? Sino ba talaga yung priority mo? No, alam niyo po kasi, wala pong problema yung bagay na to na maring maganda naman eh. Pero alam niyo po, there are good things. And I'd like to quote this, even good things become idols when they take God's place in your heart. Kahit mabuting bagay yan, basta mas tumaas siya sa Diyos, idol na siya. Paano ko malaman, Pastor, na itong mabuting bagay na to ay idol na sa buhay ko? Or, no, bakit dito na yung passion ko? Okay, paano natin malaman to? Kasi parang alam niyo, pinipilit nating maging successful doon sa career po natin, hindi po masama yun. Okay po yun, tama. No, yung hobby natin, unlad tayo, no, yung video game natin ngayon. Pastor, hindi mo ba alam, video game ko ngayon, Pastor, nandun na sa YouTube, na kumikita na, Pastor. Di ba? Hindi po masama. Oo. O kaya, Pastor, hindi mo ba alam, Pastor, mahal na mahal ko yung mga anak ko, yung asawa ko, mahal ko yung pamilya ko, pinoprovide ko yung lahat ng need. Hindi po masama lahat ng yon. Pero the question is pa rin, si Lord ba talaga yung una sa buhay natin? Because that is the first and greatest commandment. May kasama pa ba ako? Paano ko malaman yan, Pastor? Meron 3 tanong dito para malaman natin. Una-una, does this lead me closer to God? Or distract me from God? Mas lumalapit ka ba sa Diyos dahil dyan sa relationship na yan? Mas lalo ka bang lumalalim sa Panginoon dahil dyan sa ginagawa mong dyan sa career, sa pag-pursue mo ng career mo? Lalo ka bang lumalalim sa relationship sa Lord? Yung question. Pangalawa, do I rely on this more than God for my comfort, my identity, or my worth? Yan bang bagay na yan? Pag nawala ka, tingin mo parang wala na akong identity. Pag nawalan ako ng pera, o kaya natanggal ako sa trabaho, o kaya maaring hindi na ako top dun sa school dahil medyo nagbigay ako ng time sa Panginoon. Maybe ganun na ba yung tingin mo? Nawawala na yung value mo? Yung mga nag-encounter, nakita nila doon sa panahon na walang-wala na sila. Nung na-meet nila ang Panginoon, nakita nilang napakahalaga pala nila. Na meron pala nagmamahal sa kanila na higit sa pag-ibig ng daigdig na to. Why? Because they had an encounter. Because they learned to prioritize God in their life. Pangatlo, if God asks me to give this up, pag tinabi ng Lord, anak, yan yung dahilan kaya hindi ka lumalagaw sa faith. Yang ML mo, yang MU mo, yang MP mo, give up mo yan para sa akin. Because I want something better para sa'yo. I want the best for you. Ang tanong, kaya mo bang i-give up yan na walang hesitation? Because God wants to be number 1 in your life. Bakit? Mahal ka niya at wala siyang ipagagawang ikasasama mo, and all that He wants for us, for me, for you, sa ating lahat, ay yung best. At kung nilagay natin siya, not best, not the first, magkakaroon tayo ng problema. Bakit? Merong pain, merong struggle. Bakit? Hindi siya yung una. And He will always prove that He is number 1. Then He must be number 1. Bakit? Mapanibughuin ng Diyos. Ayaw niya na merong mas higit sa Kanya. Kapatid, ito yung tanong ko sa iyo. Ano yung pinapakita ng Diyos sa iyo ngayon? Gusto niya mauna siya. Gusto niya siya yung una sa buhay mo.
Alam niyo po, for me, as a pastor, and mostly leaders, as a pastor po, ng GUCCL, sa akin po, ang challenge po sa akin, ano yung iniisip ng tao tungkol sa akin? Ano yung comment nila dun sa message o mga tinuturo ko? Or ano yung comment nila tungkol sa GUCCL? At times, na alam mo yon, minsan sa isip ko, nagiging people pleaser na ako. Instead of pleasing my God, and it becomes idolatry sa buhay ko. Sino rito naniniwala, we cannot please everybody. You cannot please everyone. Di natin pwedeng talagang i-please yung lahat. Tama po ba? Nakakatuwa nga yung isang pastor. Alam niyo po, alam niyo kung ano yung reklamo sa kanya? Yung isang pastor, sobrang bait, hindi nagagalit. Kaya alis na kami sa church. Hindi talaga maintindihan. Pag mahigpit, mahigpit. Pag sobrang bait, hindi nagagalit. Sobrang bait, aalis pa rin. Nandiyan pa ba kayo? Hindi mo talaga kayang i-please ang lahat. Pero sino taniwala, we can always please God. Yung mga kapatid, sabi nila, magpakumbaba ka lang sa Diyos. Aminin mo lang na may mali ka, at ang Diyos malugod kanyang tatanggapin. And malinaw po yan doon sa mga na-encounter na Panginoon. You know God, how God loves you so much. No, kaya po napakahalaga maintindihan natin na ang Panginoon, kaya gusto niya. Siya lang ang una sa buhay mo kasi mahal ka niya. He wants the best for you. Ang tanong ko sa iyo ngayon, ano yung gustong ipakita ng Diyos sa iyo ngayon? Ano yung nilalagay mo higit sa Diyos sa buhay mo? Anong bagay yan? Ano yung nandoon sa wrong chair? Kung merong pinapahayag yung Panginoon sa iyo ngayon, huwag mong labanan. First thing that you need to do, don't fight back. When you resist, the hardest, no, often reveals what controls you the most. Ano ba yung nire-resist mo? Yung parang, hindi. Yun na yun. Yan yung nilalagay mo higit sa Diyos. And that's idolatry, kapatid. And God doesn't want you to struggle. God doesn't want you to experience yung pain na yan. Ayaw niya masaktan ka. Kaya lang, bakit masakit? Bakit mahirap? Bakit mabigat? Kasi meron kang inilalaban na hindi naman gusto ng Diyos para sa'yo. Meron siyang gustong mas maganda. May gusto siyang mas best para sa'yo. Kapatid, kung alam mo na ang Panginoon gusto niya, lahat ng best sa'yo, yung lahat ng naranasan mong bigat, yung pain, sintomas lang yan. Ang tunay na problema, idolatry. Kaya yun ang dapat nating solusyonan. Kaya kung yung problema talaga ay idolatry, so anong dapat nating gawin? Huwag mo lang alisin to. Ang gagawin natin, i-replace natin. Papalitan natin ngayon. Sino nang ilalagay natin ngayon? Ang Diyos. Tama? At ang susunod, pamilya. Tapos susunod, wala pang money kasi wala pang career. Pero actually, pang-apat lang to. Pero actually to, palitan natin. Ministry. Tama? Yung tinuturo kong priority natin, ibang M, ministry. Tama? Tapos then your career. Pastor, paano yung hobby? Totoo ba, pwedeng wala to? Dahil yung tunay na lumalapit kay Jesus, ang sabi niya, come to me and I'll give you rest. Ang tunay na kapahingahan ay nasa Diyos. Pwede pa lang wala to, Pastor? Yes. Pwede ka naman ito, pero ang hinahanap mo, Panginoon. Are you listening? Pero totoo ba, wala to? Pero naandun ang, actually, ministry to, no? God, family, ministry, trabaho. And we know, pag inuna natin ng Panginoon, kailanman, hindi niya tayo ihuli. Amen.
Amen. Tuloy natin yung palakpak sa Panginoon. Kapatid, when we put God first, pag siya yung una, kailanman di kanya uli. What holds you back? Ang bottom line, kaya may mga struggle tayo, kaya masakit, mahirap, nag-struggle tayo sa buhay, is because mapanibuguin ng Diyos. Hindi siya papayag na may kahati siya. Bakit? Isa pa, mahal ka kasi niya. Gusto niya best sa'yo, kaya lang inilalaban mo yan, kaya nag-struggle ka. He wants the best for you dahil mahal na mahal ka niya. Pero kung isusuko mo lang yan, uunahin mo siya sa buhay mo, then you will experience the best. Tulad ng mga nag-testify dito, encounter, 6 months nasa bahay, si Jibay, no? 6 months nasa bahay lang, nakakulong, tingin niya wala na nagmamahal sa kanya, tingin niya wala na siyang halaga, even yung relationship niya, hindi niya na na-maintain, iniwanan na rin siya kasi mukhang hindi na niya kayang i-sustain din yung kailangan nito. Pero alam niyo po, nung na-encounter niyo yung Panginoon yung panahon na yon na walang-wala na siya, even pera, inuna niya si Jesus. And God is faithful na pag inuna mo pala siya, kailanman, hindi ka niya ihuli. Bakit kapatid? Bakit gusto niya rin yung all? Kasi gusto niya ibigay yung best sa'yo. Alam mo, paano niya pinatunayan na gusto niya yung best sa'yo? Binigay niya yung buhay ng kanyang kaisa-isang anak na ating Panginoong Jesucristo. Binigay niya yung lahat, hindi portion lang, kundi binigay niya yung buong buhay niya para patunayan sa'yo na mahal ka niya. That if you will just learn to surrender, if you'll just learn to put Him first in your life, mararanasan mo yung all. Binigay si Jesus para tanggalin yung hadlang sa ating relasyon sa Kanya. Don't think of blessing lang, yung darating dahil natanggal yung kasalanan. Unang-una, gusto niya magkaroon ng relasyon sa'yo. Kaya gusto niyang maalis yung kasalanan kasi malinis ang Diyos. He's a holy God. Hindi tayo pwede sa Kanya kung tayo marumi. Kaya pinadala niya sa Jesus para matanggal yung kasalanan so that we can have a right relationship with Him. So that yung blessing niya makarating din sa atin. Ano yung tanong ko sa iyo? Ano yung nag-hold sa iyo? Ayaw nating tawagin tayong Christianish. Ayaw natin na tawagin tayo na Kristiyano lang sa pangalan pero hindi sa gawa. Because hindi natin pwedeng dayain ng Diyos. Hindi rin natin pwedeng dayain yung tao, nakikita nila yan. But God wants the best for us. He is jealous because He loves you. Mapanibuguin siya. Nagseselo siya kasi mahal ka niya. Yung inilalaban mo, yan yung nagiging hadlang. And the question is, ano yung nilalaban mo? And the Bible say, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sabi mo sa katabi mo, He wants all of you. Sa katabi mo, He wants all of you. Bakit? Ang gusto ng baguhin ng Diyos sa iyo, hindi lang yung bahagi ng buhay mo. Gusto niya baguhin sa iyo buo mong buhay. Gusto niyang baguhin buo mong buhay. Amen. Gusto niya buong buhay. That's why He wants your all. And the question is, are you ready to put God in the first chair? In the first chair. Huwag nating i-treat yung symptom. Treat natin yung ugat. Dahil pag yung ugat, wala nang symptoms. Let's put God first. Tanggalin natin yung idolatry. I-replace natin with God. Replace natin with God. And as we come to the Lord, pwede ba, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, personally come to the Lord. And if you're this person na, Pastor, grabe. Nakita ko, kala ko, si Lord na yung una sa buhay ko. Pero hindi pa pala. If you're that person, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata. Sa oras nito, if you'll just be honest, tapat sa iyong sarili.
before the Lord. Kung ikaw to, habang nakatungoy ulit, nakapikit yung mata, taas mo yung kanang kamay mo lang. There are things that you want to surrender to God right now. Just come to the Lord. Just pray with me this prayer. Kasama nyo rin ako, magpe-pray din ako. Sama tayo. Let's pray. Panginoon, patawarin niyo po ako. Kung meron po mga bagay na inalagay ko, una, higit sa inyo, patawarin niyo po ako, Panginoon. Nakita ko po, merong bigat, merong hirap, merong sakit at dusa. Dahil ito yung inuna ko. Pero mula po ngayon, Jesus Christ, kayo na po ang pinapahintulutan ko na umupo sa trono sa aking puso. And I decide to make you first and topmost priority in my life, in my family, in my relationship, even in my ministry, in my career. Saan man ako mapunta, kayo po, Panginoon, ang priority. Salamat po. At naniniwala ako, pag kayo ang aking inuna, kailanman, hindi niyo ako ihuhuli. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name I pray. And all God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.